Hello guys. Hello. Check, check. Yan. Hi guys, welcome po sa 263 if I'm not mistaken na ating episode ng Mamalakaya Podcast. Available on Spotify, Apple Podcasts, and many streaming platforms. Hindi ko alam kasi dun ano, kalimutan ko anong site yun. Basta may site sila na inaral ko noon na hindi ko na inaral pa ulit. Okay. Tuloy-tuloy na. Parang podcaster for Spotify o Spotify okay. for podcasters. Tapos doon lang ako nag-upload. Pero I see. pag nag-upload ako doon, parang nakalink na din siya sa iba pa. sa mga Apple. Ganun. Okay. So, okay naman. So, kasi naniniwala ako na yung mga pinag-uusapan natin, wala man tao pa na nakakarinig. Pero sigurado ako at ako naniniwala na in the future, merong isa, dalawa, tatlo o madaming tao na makakapanood ng isang episode tas mapupunta na sila sa rabbit hole. Grabe. Oo. Ay, nga, noon pa pala to. Ganun. Okay. Oo. Kasi naniniwala ako in these dark times, medyo diluted na yung yung message nung gospel. So, ako naman, I believe sa maturity natin sa ngayon, hindi natin consciously dinidilute yung message. Kaya nga ang naging system natin dito is chronological tayo mag-aaral para wala tayong mababaktawan. Kasi madali lang mamili ng topic . Yes. Hindi, actually, mahirap ngayon . Mahirap na madali. Pero kung gusto mo hakot views, di ba? Sasakay ka sa trend. Oo, mamimili tayo ng topic. Kung ano ba ang issue sa Pilipinas ngayon, flood control. O pwede naman akong maghanap ng burst tungkol sa mga katiwalian. Mare-rage bait kayo. O, di ba? Ganun. Pero pinili nating mag-chronological para talagang yung Bible mapasadahan natin. So, ganun, actually, ako natututo din . Ganun pala yun, si Timothy. Ganun pala siya. Isa pala siyang produkto ng mga babaeng makadiyos. Di ba? Exactly. Kaya siya, So, bilang ako, ang godfocal ng provincial government ng Nueva Ecija, salute. Dun sa, kay, Arcilla ba? Ano pangalan? Lola niya, saka ina. Tama ba? Ayun, yun po ang isang magandang benepisyo na meron kang Kristiyano dun sa pamilya. Yes. Kasi naipapasa mo naituturo mo lalo na dun sa mga anak mo. Ngayon, going back dun sa sinabi natin na church last week yung sa LGBT kasi noon hindi namin alam yung konteksto. Ang alam lang namin, okay yun kasi wini-welcome nila yung mga ganong klase na... If yun yung... yung purpose. Okay. Lately, may mga nag-arise pa na... May lumabas na, ganito pala. So, yun. So... ang isa sa nabasa namin, sinend lang din isang brethren namin, yung parang... bayad 16,000 para ikakasal sila. Ganon yung mga sa same-sex. Pagka ganon, kahit sabi natin bine-bless mo sila. Kasi sa Catholic ganon hindi nila ina-affirm yung matrimony ng same-sex. Pero allowed sila na i-bless yung mga ganon. Pag kasi ina-affirm natin even in the least context, delikado kasi yun. So tayo parang leeway so tayo hindi natin ina-affirm yung ganun. So doon sa area na yon na matanggap sa daw ibang bansa, siya legal sa magkasal. Pero di ba may mga kwento before na kapag may mga pastor daw doon o churches na tumatanggi, yung parang kinukulong ng state? Pero ngayon hindi ala ng ganong karapatan. Kasi nung si Trump yung di ba inalis niya yung mga ganun na kasi Trump pa rin ngayon, wala kasi akong balita sa US yun lang naman, wala din naman ako masyadong balita. Inalis-alis na yung mga flag yung nagre-represent sa LGBTQ. Ayaw nga pala ni Trump ng So
point being is, binalik na uli na pwede, pwede kang tumanggi. Okay, pwede kang mag-deny ng service sa ganung bagay. Punta tayo sa Pilipinas. Ano na kaganapan? Atong ang wanted. Okay. Ano pa? Ayun lang. Flood control na. Parang, alam mo, yung galit ng tao, nawawala rin no? Siguro nagsasawa na yung tao kasi paulit-ulit na lang. Parang sanay na, no? Ang bagal kasi ng justice. Sa totoo lang. Ngayon, para bang, lagi na sinasabi, due process. Hindi. Mabagal talaga yung justice system. Kaya yung mga tao napapagod na. Mabagal yung justice system natin in the guise of due process. May sa tingin mo ganon? Kasi kunwari, nangako na hindi magpapasko, may makukulong na papansin mo, halos wala naman din na yun yung malalaki malaking na nakulong. Mga sangkot. Yung mga sikat talaga na Maliban na lang si Diskaya kasi 'di ba sinuko din niya yung sarili niya. So, kumbaga, yung lack of integrity ba? So, napapagod din yung mga tao sa nagagasgas na rin tayo. What do you expect sa justice system ng fallen world? 'Di ba? So, kumbaga, aasa lang tayo kay God. But then again, sa mga part na meron tayong control at pwede nating i-uphold naman talaga yung justice in our means, i-uphold natin. Huwag tayong makigaya dun sa mabagal o may paarta-arta pa minsan yan, di ba? Yung anti-red tape. Anti-red tape. Pero sobrang bagal na, kaya parang nakakadismaya. Okay? But then again, kahit ganun, you still submit dun sa governing authority. Siyempre, you still pray for them and you respect them na sana is magkaroon ng mas mabilis na pag-usad doon sa due process at doon sa ating justice system. Sana sinawaan na yung tao Yeah. Sawa na kasi tao sa tola. Ano na tayo? Verse 12 to 14. 12 na. So, tayo po ay nasa book ng 1 Timothy. Okay. So, nung last week ay yung pinag-usapan natin kung sino ba si Timothy. Si Timoteo na napagtanto nga natin na isa siya sa mga anak-anakan baga ni Paul. Oo, isa siya sa mga disciple. Okay. Siya po ay pinag-i-stay dun sa anong church siya pinag-i-stay? Ephesians. Ephesians. Saka yun nga, so isa sa mga highlight nung last week, wag daw masyadong mag-focus dun sa mga genealogy, sa mga details, mga So kung i-apply po natin yun sa ating mga present day, wag tayong masyadong mag-invest sa mga hindi naman masyadong major tungkol sa ganyan. Yung pag-aawayan pa. Magaling nga sa Bible trivia, pero ang tanong, obedient ba doon sa will ni God? So, ano din kasi kumbaga tayo, ako sa akin, may nagsasabi na, ay, alam mo, yung pamilya na yan, magagaling sila sa Bible, pero, di ba? Pero wala. Oo, pero, hindi naman sa alam nila yung gusto mong madinig. Alam nila yung ibig sabihin ng repentance. Alam nila yung step 1, 2, 3 na dapat ganito. Pero ang tanong is, totoo ba sa ating buhay? Meron bang pananakit ng puso at ng kaluluwa kapag mag-isa na lang sila? Meron bang paghahanap o pag-aasam sa presensya ng Diyos? Yung mga ganung bagay, hindi yung lalaki lang ang utak. Kaya nga sabi nila, ang knowledge puff up. Ang pagitan daw ng langit at impyerno ay 18 inches lang. Kasi nga, yun daw yung layo ng utak sa puso. Ano lang naman yun, parang metaphor na tama nga naman na maraming may alam, pero hindi naman na isa sa pamuhay. Hindi bumababa. Oo. Sa pagkakataon na maisa pamuhay. Di ba? Hindi huwag tayo lumayo. Yung sa mga yung sa mga flood control, alam naman nila yun. Mentas mas makapal, mas korap. Di ba? Alam naman nila yung traffic signs. Alam naman nila naka-red light. Tutuloy. Sabi nila sa Manila daw, yung kapag magdadrive ka, parang yung mahuhuli ka talaga kapag hindi ka sanay doon. Oo, parang yung sistema daw doon sa Manila
nakapabor sa mga yung mga nanghuhuli. Yung hindi papahalatang one way. Pag hindi ka sanay. Na-late ka nga lang ng signal eh. May ano yun eh. Pwede kang hulihin eh. Yung na-late ka ng pagsisignal. May ganun din. So, kaya naman palang gawin doon. Ano? Ba't kaya dito hindi? Tapos meron pa, pag nasa ibang bansa, napaka-obedient natin. Why? Ang daming camera eh. Pero bakit sariling bansa? Sa kami hiya ka. May element ka ng hiya. Hiya, oh. Pero bakit dito para kang nasa ibang bahay eh. Yeah, pero bakit dito sa sariling bansa hindi natin ma-i-apply? Nakakalungkot yun. Minsan kung hindi pa tayo maka-aksidente o makapatay, hindi natin marirealize na mali pala yung ganung way ng pamumuhay. Yun. Siguro walang deterrence. Kasi nga wala kang nakukulong, walang napaparusahan, nakakalusot. Ganun. Yes. Okay, 12. Okay. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Hesukristo na nagbigay sa akin ng lakas dahil itunuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. Okay. 12 lang? Hanggang 14. Okay. Kahit na noong unay, nilapastangan, inusig at nilait ko siya. Totoo naman, di ba? Dati siyang si Saul, ang kalaban ng Kristiyano. Sa kabila nito'y nahabag sa akin ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumasampalataya. Okay. In good faith. Deceive. Yun kasi yung deceive bago tayo mag-14, yung deceive kasi is naniniwala siya na yung ginagawa niya is tama. Or pwedeng ignorant. Pwede rin yun. Okay. Pinasagana sa akin ang kagandahang loob ng ating Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na natatagpuan sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Okay. So, pinagkatiwala ni Jesus kay Paul yung gospel. Okay? So, tinawag ni Jesus si Paul na mag-share sa mga Gentiles. Pero again, kinount si Paul na faithful. So, ibig sabihin, na-recognize ni Paul na-recognize si Jesus na si Paul is faithful. Okay? Pero may nakakalimutan kasi tayo. Minsan pag serve tayo sa church, akala natin volunteers tayo. Okay? We're actually servants of Christ. Actually, ang tamang term is slave. Bond servant or slave. Pag sinabing slave, wala ka talagang right. Okay? Pero nakakatawa dito, hindi malupit na master kasi si God. Okay? Sabi nga, I take my yoke upon you, di ba? For my yoke is easy and my burden is light. Tapos, he is humble in heart. So, hindi siya malupit na master. Kumbaga, siya yung master na may malasakit sa kanyang slave. Meron kang gustong boss siya, parang gano'n. Oo. Kung may gusto kang boss. Hindi siya toxic. Hindi rin siya plastic. Hindi kasi may mga boss na walang pake. Iba yung mga boss na sobrang strict. Mabigat masyado, di ba? Yung pag-toxic yung boss mo. Parang ang hirap sumunod. Ano ba naman yan, boss? Day off ko. So, bakit mo ako pinagtatrabaho? Tapos ang magandang term dito na sinabi, faithful daw si Paul. Ngayon, ang maganda sa salitang faithful, di mo kailangan maging sobrang talino para tawagin kang faithful. Nakabase siya sa ano? Nakabase siya doon sa ating continuous na obedience. Obedience to God and repentance of sin. So makikita natin na faithfulness is something na down to earth. So ibig sabihin, sincere ka na nagtitiwala kay God. Faithful. Pag faithful kasi may concept na siya ng time eh. Okay. No? Parang di mo pwedeng sabihin faithful ka ng isang araw lang. Faithful ka na. Hindi, kailangan may concept ka ng yung panahon. May consistency na tinatawag. Merong discipline. Merong boxer kanina na in-interview na napanood ko. Okay. Ano ang motivation mo? Bakit ang sipag mo mag-training? Okay. Hirap siya mag-English pero nagets ko yung niya. Motivation? Si Usyk to para sa mga boxing fans. Okay. I don't have motivation. Because motivation is
temporary. I have discipline. Tama naman. Sabi niya. Mm. Because in discipline, sometimes I wake up in the morning, I do not want to train. But if I have discipline, I have to train. Oo, yun naman talaga. Pero pag motivation, minsan motivated ka. Minsan hindi. Minsan hindi. Ah. Kaya nung napanood ko yung documentary sa Netflix nung Biggest Loser, parang ang daming nasira palang buhay nun. Dahil? Kasi parang motivated sila dahil magpapayat dun sa show. Di ba? Dahil sa show, sa premyo, sa napahikahiya na siguro. Pero ngayon, halos karamihan sa kanila yung tumaba din ulit. Hindi na-maintain yung lifestyle. Hindi sila na-maintain kasi yung motivation nakuha nila. Pero yung discipline, hindi na-retain. Karamihan. Hindi naman lahat, karamihan. Babalik pa rin tayo dun sa habit is more powerful than desire. Na mahalaga na meron tayong discipline ba? Sabi ko nga sir, di ba, ito yung gym, ginagawa ko tong gym. Ngayon ko gagawin yung sinabi ko noon, nagpa-podcast tayo sa second floor. Yung gagawa ako ng quote, tapos i-frame ko. Discipline is not legalism. Hindi totoo naman, hindi naman legalism eh. Minsan, kunyari, madisiplina kang tao, pag bibintangan kang legaliste. Minsan nga, hindi pala, madalas na pagbibintangan ako legalistic kapag, kunwari, sinita ko na, hindi ko naiintindihan na bakit hindi ka nagtuturo. Kunwari, may sinita ko, di nagtuturo. Hindi ko maintindihan ba't di ka nagtuturo? Yun yung basic yung pagsasabi man lang pag uma-absent. Kumbaga, hindi ko nagigets Kasi hindi ko ugali din yung ganun. Hindi ko rin kaya i-demand sa iba yung bagay na hindi ko naman din ginagawa. Para bang ang nakaano sa akin, practice what you preach as much as possible. Okay? I'm not saying na perfectly na-apply ko yon, pero kumbaga ang sakit kasi as much as possible, di ba? Ang sakit kasi sa kalooban na may may pitik yun kung may sinabi ka tapos ikaw mismo, sarili mo hindi mo ginagawa. May yun. Maliban lang kung may kalyo ka na So, may parang last na bumalik sa'yo. masakit kasi yun. So, kumbaga, parang hindi masaktan na ganun, i-apply mo din yung sineshare mo kahit na medyo mahirap. Now, sabi dito, hindi mo kailangan maging magaling para maging faithful. Okay? And you don't have to wait the right time. Dito nagkakamali ang karamihan. Kasi, hinihintay natin na, sir, pag ready na ako, minakausap ako minsan pag ready na ako, yung pagtuloy-tuloy, tsaka nila ko attend. May ganun sila. We're always waiting for the right time na magsimula. Actually, wala nga right time. Now. Hindi rin siya darating. Actually, right then, right now, yun yung start. Sa tingin ko, dyan ka dapat maging impulsive sa ganyang senaryo. Ako ko kasi, sir, meron akong ugali personally na impulsive ako mag-decide. Okay. Sa mga minimal naman ng mga... Di ba, kailan ko ba sinabi yun? Kagabi lang ba? Ano yan? Kagabi lang. Doon lang ako nag-decide magpakalbo nung nakaupo na ako sa barber. Nabanggit mo nga yun. Diba? Parang, sige na, kakalboy mo na nga. Parang, parang minsan impulsive ako Kapag magre-resign ako, mag-resign na nga. May mga ganun. Lalo na kapag pagod ka na or sabihin natin na... Decided ka na. Pero alam mo, isa din sa natuklasan ko naman doon, good thing din pala yun kasi hindi ako attached sa mga bagay. Kaya ko mag-let go. Parang practice yan ng pag-let go. Lalo na pag frustrated ka na, paulit-ulit lang yung nangyayari, parang walang nagbabago. So, it's parang lagi akong nagre-risk. Minsan okay din yung binibigla Minsan, okay? Di ba meron kong biniglaan, di ba? Parang isang biglaan na lang. Di ba? Pag yung... Saka yung natin, yung isa nating brethren, yung may problema sa bisyo, di ba? Na parang, sige, hititin mo lahat yan. Di ba? Binigla niya, hititin mo na lahat yan para ma-hospital ka na. Kasi pinoprolong mo pa. Inuunti-unti pa So, syempre, di maganda yung gano'ng advice. Pero ang point lang is, ganon din naman yung sasapitin mo. Kaya, sana... Sa kasi, sir, sa paggagamot, ang tawag daw dun ay satiation. Okay, satiation. So, ibig sabihin is... Kumbaga, para hindi mo na siya magawa ulit, ipaparana sa iyo hanggang sa masuka ka.
parang pinapaulit-ulit sa'yo yung binabawal sa'yo. Kunyari, bawal sa'yo mag-yosi. Mag-yosi ka. Hanggang sa masok ka sa yosi. Hanggang magsawa ka. Parang satiation ang tawag doon daw sa ganong therapy. Okay. Parang gusto mo alak, sige, gano'n ka. Di ba yung mga magulang natin gano'n? Mga 90s ba? 90s bang? Sabi ka, sige, nag-away kayo? Ito, magsaksakan kayo. Ganun sa kanila di ba? Reverse psychology at tinatawag. Okay. Ayaw naman. Ngayon sabi dito, putting me into the ministry. Ministry means service lang. So, kumbaga, after ni Paul ma-save by the power and grace of Jesus Christ, naging foremost saint siya. So, hindi niya tinawag si Paul para maging second-rate na saint. Kung gaano siya na chief na sinner, ganun din naman siya na ginamit ni God para maging saint. So, kumbaga... Pero ramdam niya talaga yung grace ni God. Siguro, sobrang applicable sa kanya yung, to those who have, yung forgiven much, love much. Diba? Tsaka when sin abounds, grace abounds even more. Kaya grabe din talaga yung, niya siguro din, yung zeal niya. At ang maganda dito, yung past ni Paul, hindi yun yung disqualify sa kanya from serving God. Actually, ginamit pa nga yun ni God para enable siya to serve. Kasi syempre, na-humble siya eh. Then with so much sin, mamaya ipapaliwanag natin na hindi false humility na sabihin niya sarili niya na chief sinner siya. Sige, go. So ginamit, mamaya pag binanggit natin. So baga, ginamit siya ni God. So with these words, Paul gave Timothy another reason to remain in Ephesus. Likely, one reason na si Timothy gusto niya umalis sa Ephesus at sa ministry is because he felt na unworthy siya or incapable nung work. Kasi minsan ganun. May ganun din siya. Minsan possible. Okay? Minsan para bang tao siya. Hindi naman ako worth it talaga. Makasalanan ako. Isipin mo kung si Paul, lagi siya nagdo-dwell dun sa past niya. Hindi siya makakapag-serve ng maayos. Kasi ang lagi niya nakikita yung unworthiness niya. Hindi na nakikita na yung grace ni God is kino-cover lahat or even more. Grabe yung turn ng buhay niya, no? Hindi lang sa ikino-cover yung kanyang past. Ina-empower din siya na magpatuloy at saka mag-obey kay God. So, yun yung grace ni God. Hindi lang para linisin at patawarin tayo sa ating mga kasalanan. It is also to give us the power na mag-share, power na mag-continue, power na mag-serve. Because I did it ignorantly in unbelief. So, yung ignorance and unbelief, hindi siya excuse sa kasalanan na. Pero, yung ignorance kasi ng tao, nililid niya yung tao sa mercy ni God. Okay? Sabi dito, yung hindi pagkaalam. Yung tao na nagkasala dahil hindi niya alam is less guilty sa isang believer na alam niya na mali yung ginagawa niya pero patuloy pa rin niyang ginagawa. Kaya sa teacher, iba yung judgment eh. Double judgment. Okay. Kaya mainam bilang teacher, ikaw na ang unang humusga sa sarili mo. Kasi sabi din sa Bible, if you judge yourself, syempre, hindi ka na i-judge ni God dun sa bagay na meron ka ng self-assessment. Parang no? Pero be careful Hindi yung ignorance ni Paul ang nag-save sa kanya. Baka isipin natin, hindi, ignorant kasi si Paul kaya sinave siya ni God. Hindi. Yung nag-save pa rin kay Paul is yung exceeding grace, yung exceeding abundant grace ni God sa kanya. Hindi yung pagiging ignorant niya. Ako niniwala ko whether ignorant siya or may alam siya is yung mercy ni God is andun pa rin. Only if he would recognize yung grace ni God. Okay, verse 15. 15. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa kanila. Okay. Doon muna tayo sa part na ano yung purpose ni Jesus. Diba si Jesus, He will save His people from their sins. So, yun talaga.
hindi naman tayo sinave ni God dahil righteous tayo. Hindi naman siya naparito para sa mga righteous. Hindi din siya naparito para sa mga magagaling. Dito siya para sa mga makasalanan at may sakit. So, yung requirement para tayo maka-avail ng grace ni God is tayo mismo ay nagtitiwala kay God at inaamin natin at sincerely nakikita natin sa ating mga sarili na makasalanan tayo. Yun din. Minsan, kunyari, nasanay ka sa church na, sa community ng church. Minsan, parang alien sa'yo yung mga talamak na makasalanan. Yes. Pero siguro dapat ma-remind tayo bilang simbahan na sila nga yung tao na kaya bumaba ang ating Panginoong Jesus para sila maligtas. Although sa simbahan naman, hindi naman natin sila kinukonsente. Iba naman yun eh. Parang welcome sila, ipipreach natin yung truth. So, makasalanan ka, matagal ka sa simbahan, walang exempted. Matatamahan ka talaga. Welcome ka. Yun nga lang, hindi namin syempre pwedeng i-tolerate kung meron kang wrong lifestyle. Kaya lately, di ba, meron isang mga brethren sa atin na hindi ko na ba papa-attendin ito? Di ba? Kasi may ginagawang mali eh. Ito. Sa isip-isip ko, baka kasi nahuli siya eh. Pero tayo, baka meron din tayong ginagawa, di lang nahuli eh. Nasabi ko rin yan. Oo. Ngayon, hindi natin pwedeng, sinabi ko din to dun sa isang tao na nagsasabi na wag siyang isama dun sa church o sa fellowship. Sabi ko, ang stand ko naman dun, ang take ko dun is, huwag mo sanang isara yung pinto. Huwag mo siyang pilitin, pero kung gusto niyang pumunta, welcome siya. Pero hindi mo siya yung, taraya. Hindi lang siya pwedeng sumama sa communion. Siguro, yun. Pero, kasi baka mag-partake siya ng communion, ma-judge din siya dahil unworthily niya tinitake yung body ni Christ. So, yun na lang siguro. Kasi, kailangan pa rin nilang marinig na sinner. May sin sila, sinner sila. Wag tayo ding wag din tayong sa kabilang side. Yung kabilang side na ina-avoid din nating banggitin yung sin na ang tao ay sinner. Sabihin pa rin natin yung totoo, but with grace. Na sige, andiyan kayo, pero I'm very sorry unless you repent kasi hindi ka part ng communion. Okay? Kasi hindi ka part nung talagang church, no? Kunwari ito, yung bakit pinalabas si Adam tsaka si Eve dun sa Garden of Eden dahil ba nagalit si God sa kanila? Actually, hindi lang yun. Kasi, ang alam lang nating madalas na tree doon, tree of knowledge of good and evil. May life pa. Nakalimutan natin na may isa pang puno doon yung tree of life. Baka kasi, pag nakain pa nila yon is talagang hindi ko alam, I might be wrong, pero baka irredeemable na sila kapag kinain pa nila yun. Para bang permanent na sa kanila yung fallen state. Yung fallen state. I do not know. Okay, I do not know. Pero yun kasi ang sinabi sa Genesis eh. Baka kasi kainin pa nila yung sa tree of life eh. Kaya sila pinalis eh. Yun yung premise eh. Ang point nun is, even yung pagpapalayas sa kanila sa Garden of Eden is by mercy pa rin ni God. Pinoprotect pa. Oo, pinoprotektahan pa rin. Ngayon, nabanggit dito na yung mga, makasalanan. Sabi niya, I am the chief. Ako ang pinakamasama. Sabi so, nung una din, ang iniisip ko, false humility naman ni Paul ata dito. Pero pag inaral mo kasi maigi, yes, tama naman na kailangan recognize mo na makasalanan ka. Pero pag ni-recognize mo maigi, bakit niya sinabi na chief sinner siya? Ito kasi yun. Di ba pina-persecute din niya yung mga Christian? Wala namang problema kung i-persecute niya. Kung mga ginagawa ni Nero, sinusunog, ganyan-ganyan, pinapapatay. Kaso, ang problema, hindi lang sa, hindi lang sa hinuhuli niya pinapapatay eh. Pinipilit niya na i-deny ng mga tao na yon yung faith nila kay Jesus at mag-blaspheme. So, kumbaga, isang bagay na i-destroy mo yung body nila, pero isang bagay din na i-destroy mo yung kaluluwa nila. Kaya di ba sabi, huwag kang matakot sa kayang pumatay ng body, pero hindi ng kaluluwa. Mas matakot ka sa kayang pumatay ng body and soul. Pinipilit niya na mag-blaspheme yung tao. So, doon niya na-realize na
makasalanan sama niya. niya. Oo, na napakasama niya. Why? For the purpose na gusto mo na silang mapatay, gusto mo pa sila na hindi maka-avail ng salvation. Doon niya na-realize na napakasama pala na talaga. Totoo. Kasi ang pinade-destroy mo sa kanya, hindi lang yung katawan nila, pati kaluluwa nila. So, kung ikaw ang naging dahilan na stumbling block, ano sabi ni Jesus? Mas mainam pa na talian mo ng gilingang bato yung leeg mo at itapo yung sarili mo sa dagat. Ibig sabihin, lunurin mo yung sarili mo dahil pinatay mo yung mga tao na yan. So, their blood is in your hands. So, ang point lang nun is, sobrang sama talaga ng ginawa. Ngayon, pag tinignan mo siya sa ganong sense at sinabi ni Paul na of whom I am chief, aagree ka. Bakit? Kasi, hindi ko sinasabi na yung sin is merong mas sabihin natin na may ibang kulay na ito okay lang to sin na to, ito hindi. Hindi, lahat ng sin ay hindi okay. Pero merong worse in terms of yung effect niya. O yung effect niya doon sa tao. So, ito yung isang example. So, hindi false humility yung pinakikita dito ni Paul. It is the right assessment niya sa kanya sarili. Kaya, di ba, nung nanood tayo sa Netflix nung Paul na, Apostle Paul yun. Yan yung parang, possible na thorn in the flesh niya. Di ba? Actually, hindi ko nga nakita ganun eh. Dati, ano kaya thorn in the flesh na yun? Parang hindi ko nakita yung naginip siya. Yung mga multo nung multo, insert multo by cup of nagpa-flashback sa kanya yung mga diba? Yung mga pinapatay niya, pinapa-blaspheme niya. Possible 'yon. Though possible din naman kasi na yung thorn in the flesh niya is physical ailments. Next, verse 16. Pero ganda nun. Ganda ng rating na yun. At hindi imposibleng naisip niya yun. Hindi imposibleng... Ako nga, minsan... Oo nga. May mga past sins natin ay minsan sumasagi pa rin eh. Diba? No. Ginagamit pa rin yun ng kaaway. Baka sakaling... Yung memory, di ba? No, baka sakaling tsumamba. Ayan, 16. Ngunit akong pinakamasama ay kinakabagan. Upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang lubos na pagtitiyaga at upang ito'y maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. So, ito'y logic dyan. Okay. Chief sinner na siya eh. Kung siya nga na chief sinner, sobrang lala ng ginawa, pinagbigyan, it invites mercy din even sa mga tao na hindi naman ganun yung ginawang kasalanan. Hindi ko sinabing para mag-chill sila. Okay, na-chill na. Okay kumbaga lang pala talagang binuksan yung pinto talaga. Hindi para isipin mo na, ay, mas mabuti tao pala ako kay Paul. Hindi. Kung siya nga, kayang patawarin. So ako din. Yes. Mas lalapit ka dapat. Binibigyan ng hope yung mga taong in despair sa kanilang buhay. Pero syempre, sa mga tao na proud, binibigyan sila ng despair na kahit na alam nila yung word. Actually, yan yung isa sa mga nagpapakita kung Christian ka o hindi eh. Yung response mo sa grace ni God. Yes, exactly. Kasi kung ang response mo sa mercy at grace ni God, okay lang pala. Ay, mali yun. Mali yun. Pero kung yung response mo sa mercy at grace is, ay, si Paul nga, makasalanan, sobra. Ay, ako pa. So, meron akong confidence na patatawarin din ako ng Diyos. Ayun. So, iba yung response mo eh. Tama. So, ang point ko lang is, ang tawag dito, magbaka sakali tayo na lumapit kay God, bumalik kay God, na habang today is still called today, is tumakbo tayo dun sa throne of mercy ng Diyos. So, kumbaga, kaya ang lakas ng loob na sabihin... Simulan mo na ngayon. Oo. Kaya ang lakas ng loob na sabihin ni Paul ito sa mga tao. Kasi siya mismo recipient ng grace eh. Sobrang lala ng buhay niya. Pero nagawa niyang i-invite yung mga tao na kilalanin yung Diyos, na masumpungan nawa nila yung same grace and mercy na na-receive nila na-receive niya kay Jesus. Okay? So, ibig sabihin nun, ang pattern ng Diyos ay iligtas yung mga sinners.
Next, verse 17. Ganda naman nun ng promise ni God. Ah, Kasi kung ang tingin mo naman po sa sarili mo, hindi makasalanan, yun nga, you miss out. May miss mo. Di ba? Totoo. 17? Yes, 17. Purihin natin at luwalhatiin magpakailanman ang iisang Diyos. Mm. Haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita. Amen. So, nung na-realize niya kung gaano ka-gracious yung Diyos, nag-proceed siya sa... Wala namang ibang kapupuntahan yun kapag nakita mo kung gaano ka-gracious yung Diyos. Walang ibang kapupuntahan yun kundi i-worship mo si God. Yes. So, kaya dito, binanggit niya kung ano yung mga attributes ni God. So, may binanggit siya dito na 4. King, eternal, immortal, invisible, and wise. So, pag sinabing King eternal, siya yung naghahari sa lahat. Sa eternal, sa no time. sanlibutan, past, present, future. Okay? For all His power and glory. So, ibig sabihin, siya yung... Sovereign. Sovereign sa lahat. Next, immortal. Ibig sabihin, nakamatayan. di siya nag-exist sa time na meron tayo. Ibig sabihin, before time began, andun na talaga siya. Okay? So, hindi siya namamatay. Sir, ba't si Jesus namatay? Di ba sabi hindi namamatay si God? Yung human part ni Jesus. Pero kung si Jesus namatay, even yung kaluluwa at yung espiritu niya, di ba sinabi niya, siya din may kakayahan na i-brought it back to life. Paano niya may brought back to life kung yung complete na persona ni Jesus namatay? Ang namatay lang is yung human nature. O yung human body ni Christ. Number 3 is... Nagkatawang tao nga Oo nga. Hindi maintindihan ng iba nagkatawang tao. Lagi kong ginagamit na argument yun Ang sabi, nagkatawan tao. Ano siya dati? Kung tao din siya, tapos nagkatawan tao, kalokohan yun. Yun yung... Parang ano siya, parang sinabi mo, positive 1. 1 lang. May mga kausap ako INC nun. Hindi sinasabi ko. Sinasabi nyo na tao lamang si Jesus. Ngayon, medyo babawiin nyo, pero hindi siya pangkaraniwan tao. Hindi, ang point ko is nagkatawan tao siya. So, ano siya dati? No, kung hindi siya tao. Yung ganong simple na logic. Pwede ba naman ako, tao ko, tapos bulaga, naging tao ko? Hindi. Hindi pwede ganun. Meron kang ibang nature, then you become that persona. Yan sabi dito, invisible. So, ibig sabihin, hindi mo 100% na mano-know lahat ng bagay about kay God. Meron ako sinabi before na kapag lahat ng bagay at kaliit-litang detalye about kay God, alam mo, 2 bagay yan. Una, baka ikaw yung Diyos kasi alam mo lahat Or number 2, hindi siya Diyos. So, dahil si God is invisible in terms of maraming bagay like His glory, wala pa nakaka-behold ng fullness ng glory ni God na nabuhay. Kaya nga, even si Moses, tinakpan yung mata at nakatalikod si God So, God is not 100% knowable. Ganon yung vastness ng kanyang persona. And last but not the least is, He alone is wise. Kasi kunwari, titignan mo in surface area, ay mali yan, ganyan-ganyan. O how would you decide kung anong mangyayari? Di ba? Sorry. Ang lupit lang, galing-galing lang kasi yung electricity, di ba nung araw wala pang electricity? Actually, meron na pala. Meron, pero hindi pa na-harness. Okay. Sabihin nandun na. Nandun na. Kumbaga lahat ng raw materials, nandun naman na talaga lahat. Nandun naman na lahat. Actually, kanina iniisip ko lang, kumakain ako ng mais. Noong unang creation, may mais na. Tapos hanggang sa panahon ngayon, nagkaroon ng mais dahil nga naitatanim, nakarating sa Pinas. Pero bago naging ganyan yung mais, binigyan din tayo ng knowledge ni God na mas i-refine. Kami mga GMO Lupit Saan naisip mo? Alam ko na yung malupit. Yung hindi pa alam ng tao yung gamot, pero yung katawan natin may kakayahan na napagalingin yung kanyang sarili. Yung sarili niyang self-healing tayo. So, ibig sabihin, innate na sa katawan na kaya niya i-repair sarili niya. Oo nga, Pero nasa nature din yung ginagamit natin para i-aid natin yung ating katawan na gumaling. So, nasa nature lahat.
At kaya bumili kayo ng herbal. Ang tawag dito, homeopathy, parang yung organic lang na home remedy. Meron, di ba si Kent Hovind? Kent Hovind, Doktor na ano. Dr. Dino. Sinasabi niya yun na nung araw ang bilis daw na regen ng tao dahil sa oxygen. Ngayon ito, babalik ako doon. May mga issue kasi siya. Ngayon? Marami siyang issue. Kaya kung may sinasharean ako na agnostics or kaya sabihin natin na hindi malalim na Christian, na sabi, kung sa search nila, ayaw nila mag-dig deep dun minsan eh. Makikita nila ang daming issue. Sabi ko, bakit andalin nyo na kapag may issue, discredited lahat yung sinasabi niya. Pero bakit kapag ang pinagtatanggol nyo is science na pseudoscience na maraming beses nagkamali, pero hindi discredit, Sabi ko, if gusto mo talagang maintindihan ko ano yun. No bias dapat. Sige, sabihin natin na may mga sin siya, sabihin natin may ganun. Huwag yung pagkatao niya muna tignan mo. Yung sinabi ba niya is totoo? Ito yun yung i-research mo. Kasi kunwari nagsabi ako, does it mean na perfect ako? Hindi. Sinner din ako. Pero ang point is, yung sinabi ko ba is merong truth? Or, ayusin mo, timbangan mo. No, I can also say the same to you. Pag may nalaman ako issue sa'yo, ibig sabihin lahat ng sasabihin mo hindi na totoo. Yun. So ngayon, going back, yung katulad nga nila Kent Hovind. Actually, may issue din si Ravi Zacharias, alam natin, di ba? Pero that doesn't mean na hindi sila ginamit ni God. Okay? Ginamit pa rin sila ni God. Solomon nga, kahit sabihin natin na maraming concubine, ginamit pa rin siya ni God. Kumbaga, wag tayong parang final lagi na magsalita na. Kaya kung hindi ko sinasabi na si Solomon. Si Moses, di ba? Kasala siya nung pumatay siya. Oo. Tapos, di ba hinampas din niya yun? Oo, nung dulo. Pero dahil sa frustration. Pero syempre, dahil si God is lawful nun. Yun. Hindi siya naka-enter. Pero ang point lang doon is sinners ang pinunta ni Jesus. Ni-redeem niya. They're not perfect people, but they have a perfect God na pinagkakatiwalaan. Hindi naman yung tayo ang focus eh. Siya. Baka nga kung di doon sa kasalanan na yun, di natin siya itatras eh. Baka nga kung kaya nating linisin at iligtas yung sarili natin, we would not trust in Him eh. So, kumbaga, yung mga sin in knowing na meron tayo nun, it humbles us. Okay. Wait lang. Siyempre, hindi man natin sasabihin na, okay, let's sin more so we become humbler or more humble. So, siyempre, certainly not. Sabi nga ni Paul, Romans, natandaan nyo? Di ba? May Romans tayong lesson. So, siyempre, hindi naman ganun ibig sabihin. Ang point lang is, dahil conscious and aware ka na sinner ka, mas conscious ka that you need a savior. Hindi, kapag ganun yung response mo, it reveals your heart. At hindi mo talaga naunawaan kung ano yung purpose. Pero may sobrang, kunyari, meron kang asawa, ilang babae ka, pinatawad ka. Ay, pinatawad ako. Meron uling lisensya. Pwede. Pinatawad pa ako. Ganun, parang ganun yun. Actually, sabihin, hindi ka talaga nagbago. Tinuro ko rin ito sa mga estudyante, yung kunwari sa cheating. Walang tamang dahilan na nagiging tama yung cheating. Sir, paano kung nag-cheat siya? Siya yung una nag-cheat, tapos ginantihan mo lang din, nag-cheat. Mali pa rin yun. Di kung nag-cheat siya, sige, siya na yun nagkasala. Huwag kang mag-cheat din. Because it is never a license. Kaya nga si Batman, hindi pumapatay eh. Di ba? Kahit pinatay yung magulang niya eh. Di ba? Pero may ibigay lang niya kay Gordon. Pero may counter yun eh. Hindi nga siya mapatay. Pero dahil hindi nga daw niya pinapatay si Joker, ang dami na niya napatay. Yun na may counter nila. Yun nga yung problem. Yung sinabi ko itong kala Geraldine eh. Yung si Joker eh. Yung ganda ng psychology niya eh, di ba? Wala lang. No, yun yung counter. Perfect villain para sa akin si Joker. Sorry na, sidetrack kami. Pero yun nga yung counter. Ay, hindi mo pinatay. Nagkukos pa siya ng death. Ganda, no? Ganda ng kwento. But their blood is in your hand. Yun. Saan na tayo? So, ito. So, Batman. Hindi ko alam eh. So, basta be honor and glory forever and ever. So, kumbaga, ang tao na tunay na Christian, yun. Sa response. Hindi tumitigil na i-worship si God. So, ang tamang response doon is mag-repent,
magtiwala kay God, magpasalamat kay God, you feel sorry dahil, you don't just feel sorry, gusto mo magbago. Yun, okay. Tapos merong pursue and action ng pagbabago. Yan. Okay, 18. Ganda Tatlong verse na lang. Alright. Timoteo, anak ko, ang mga bagay na ito'y itinatagubilin ko sa iyo ayon sa mga pahayag na sinabi tungkol sa iyo upang sa pamamagitan ng mga ito ay makipaglabang kang mabuti. Hanggang ano? 18 lang. Oh, yun lang. Okay. So, kumbaga, bilang spiritual father Ni Timothy. ni Timothy, so si Paul parang nire-remind siya. Okay? Na i-consider mo yung mga prophecy galing sa Holy Spirit. Okay? Pero syempre, magkaroon din naman tayo ng discernment. Okay? Walang masama, okay, na i-discern natin. Kailangan open din tayo sa mga prophecy. Saka kunyari, prophet ka, kapag dinidiscern ka, huwag ka ma-offend. Oo. Huwag ka ma-offend kasi utos naman yun. Test At huwag every mong spirit. gawin na, oy, ba't nyo ako yung prophet ako wala kang special. Don't touch God's anointed. Wala kang special na, dapat open ka for critiquing. Kung alam lang nila yung context ng don't touch God's anointed, paano bang sinasabi ni God doon na huwag nyo naman patayin yung mga prophet? Do not touch. Ibig sabihin, huwag mong patayin yung mga propeta ko. Buti kami nagsasabi sa inyong bali kayo, pas papatayin nyo. Kasi yan yung ginawa ng mga ancient Hebrews eh. Oo. Di ba? Kaya nga dun sa parable dun sa may ubasan, di ba pinatay yung mga tas nung yung anak na mismo pinatay din dahil sila daw magmamana. Parang di sila nag-iisip logically. Paano ibibigay sa ilan? Pinatay nga nila. They have to be accountable dun sa murder na pinagagawa. Well, ang prophet kasi, masakit kasi ang totoo. Ang propeta naman, hindi naman sa kanya galing yun eh. Kaya may lesson kami. Diba? Love should never hurt. Yun yung nakalagay kasi sa book. Okay. Sabi ko, teka, i-correct ko lang kasi galing lang to sa book eh. Personal development. Okay. Love should never hurt in wrong ways or in wrong areas. Kunwari, na-hurt ka kasi abusive yung relationship, mali talaga yun. Pero kunwari, na-hurt ka in the process na kailangan magbago, mag-grow, kailangan mo na i-give up itong mga maling bagay na to. Sometimes love hurts. Kasi talagang pinupush ka talaga na i-pursue yung katotohanan, i-pursue yung sincerity and integrity. Parang check. Parang sa magulang. Parang sa magulang. Disiplina. So, yung discipline. So, does it mean na, hindi dapat na hurt, teka. Di ba kaya minsan pinapalo ka kasi mahal ka? Ayaw ka mapariwara. Di ba? Anak, Vilma Santos, Joel Torre, Claudine Barreto. So, para sinasabi dito, i-discern mo pa rin yung mga prophecy. Kasi nangyari ngayon, prophecy, naging extravagant na sa prophecy. Paano malalaman kapag extravagant na yung prophecy? You have the faithfulness of Daniel. Yung mga nagbabanggit na ng name. Yung parang ino-overwhelm ka ng mga prophecy. Hindi love bomb pala yan. Yun? Hina-hype. Hina-hype ka. Actually, love bomb ka din. Pero ang point nun is, yun is extravagant prophecy. Hindi ganun yung sinasabi doon. Yung prophecy na maaaring sinasabi is, eto yung mga kakaharapin mo. But then again, ang tinuturo dito ni Paul is, hindi ka maglinger in the past. Ina-affirm lang na nangyayari ngayon kung ano yung sinabi sa'yo ng mga prophecy. Pero, ang talagang charge dito is, that by them you may wage the good warfare. So, ang focus ngayon, yung present na battle. Okay? So, sinabi dito na it won't be easy, it won't be carefree, it won't be comfortable, pero kailangan niyang harapin yung current condition. Biruin mo na. Kung pwede kang mamili, kung magiging presidente ka, tapos pwede kang mamili anong era or anong year ka magiging presidente, pipiliin mo ba yung matatapat ka ng pandemic? Malas mo, no? Di ba? Sino? Duterte ba Si yan? Duterte, hindi man ako maka-Duterte or hindi man din ako anti. So, kumbaga, we have to submit to all Respect governing. lang kung sino yung pinili ng tao. Basta ang point ko lang is, ikaw, kunwari, nasa tamang pag-iisip ka, hindi mo pipiliin yun. Okay? Pero, ang point kasi, eto na andyan ka na Kung masasabi kay Paul na eto yung present problem harapin mo. Hindi pwede na eto na, tapos tsaka ka nag-shrink, tsaka nag-back out. Parang napaka-unfaithful mo naman kapag ka. So, nire-remind niyo si Timothy sa gano'n. Courage is not the absence of fear. It's doing things kahit na ikaw ay
natatakot. Yeah. Totoo yun. Siguro, ang kailangan mong masanay na tumalon lagi. Pero syempre, tumingin ka muna. Nang gano'n, ano? Parang minsan kasi nasanay tayo na timid eh. Yung hindi tayo Kimi. risk-taker. Hindi tayo. Walang... Sa mga ganitong area na tama naman na, kunwari, may direct command si God, malinaw, open heaven. Ano ang problema? Mag-trust tayo kay God. Pero sa mga bagay na hindi naman talaga, pinagagawa ni God, be calculative, di ba? Sa mga ganong bagay. Okay, next. Verse 19. Taglay ng matibay na pananampalataya at malinis na budhi. May mga taong hindi sumunod sa kanilang budhi. At dahil dito, ang pananampalataya nila ay natulad sa isang barkong nawasak. Okay. So, yung faith... Budhi, conscience. So, yung faith kay God, yun yung mas nagdadrive sa atin para mas kilalanin siya, mas alamin kung ano yung kanyang kalooban. Yung good conscience naman, nagro-root siya sa right conduct. Okay? Ibig sabihin, tamang pamumuhay. Ang point, bakit... Matuwid. ang point, ba't pinagsasama yung faith tsaka good conscience? Kasi, kunwari, hindi tama yung pamumuhay mo, maapektuhan kasi yung konsensya mo eh. At kapag naapektuhan yung konsensya mo, pati yung faith mo pwedeng madamay. 'Di ba? So, ang sabi dito is, concerning the faith have suffered shipwreck. So, kumbaga, yung iba, para bang alam lang nila yung katotohanan, pero hindi naman namumuhay ng right living, nasi-shipwreck yung faith nila. So, nagiging hypocrite sila or might be, naihinder nila yung ibang tao. Oo, napaplastikan sa kanila, gano'n. Oo, ayun. So, asan ba yung part na yun? So, so kinakailangan na tayo is suot natin yung full armor ni God. Okay, yes na yan. Di ba sa mga cartoons, yung may demonyo, may angel, may konsensya. Gano'n nila pinortray. No? Pero actually, hindi dapat nakaupo yung demon sa'yo. Pero alam mo, pwede kang maging demonyo no? Yung tao. Minsan nga, sa totoo lang. Maging demonyo. Hindi, minsan sa totoo lang, na-attribute natin kay God at na-attribute natin sa demon. Minsan palaging ganun eh. Nakalimutan natin na tayo mismo is merong desire. Meron pang ikaw bago ang demonyo. No, meron desire. Minsan hindi na kailangan ng demon. Yung desire mo pa lang, okay? Sapat na. Nagwawar na, sapat na naguluhin yung buhay mo. Kaya nga, hindi naman sinabing resist lang the devil eh. Meron ding ibang verse na deny yourself. Hindi puro si devil. Meron ding accountability. Si Peter, sinabihan get away from me, Satan. Saka Diablo. So, there's an accountability. Pero yung siguro, sir, maiba lang ako. No siguro, problem. kunyari, ikaw, kasi ang demonyo, yung yung dinadamay niya ngayon yung lahat. Kasi alam niya mapupunta siya sa impyerno eh. Alam naman niya wala naman na siyang takas eh. So, nadadamay na lang siya ng iba. Tayo siya. Tsaka hindi niya kasi kayang saktan diretsa yung Diyos. So, dahil hindi niya kayang saktan ng diretsa si God dahil all-powerful si God eh. Ang gagawin niya, sasaktan niya yung malapit sa kanya. Kung personality disorder si Satan, ano yan? Narcissism. Narcissism. I will. Ano pa? Oo nga, no? Narcissism. Hindi naman siya nagpapaawa. Nagpapaawa ba siya? Hindi naman, narcissistic siya. So, proud talaga siya. Manipulate nga siya. Manipulator din siya. Yan. Ang point dito is... Tanas ka. Ang point dito is he always use yung mga schemes na nag-work. Yun. So, kung palagi nag-work sa'yo yung bagay na yun, yun lang din yung buttons na lagi niyang gagamitin sa'yo. Ang galing eh. Alam niya yung kainaan mo eh. Sa ilang libong taon naman na siya namumuhay, alam naman na niya yung pattern ng tao. kaya kailangan magbantay. Alam mo yung ako, napansin ko yun eh. Sa akin, may mga patterns din. May araw kung saan ka mahina. Weak. Merong oras din.
Mm-mm. Kaya kailangan conscious effort yan. Aware ka na nga rin kung ano yung magiging behavior mo after mo magawa yung sin na yun eh. Yung mga ganon, or if after mo mag-give in sa temptation eh. Ngayon, ang kailangan mo lagi i-remind yung sarili mo is si God ay nagpo-provide lagi ng way out sa temptation because hindi kanya inalaw na matempt beyond. Pero alam mo, kapag nakita mo yung way out na yan, level up ka. Oo naman. Pero, wag mo ilalagay sa utak mo. Ilagay mo sa heart mo na, Lord, thank you because inalaw mo na makita ko yung way out. Kasi kapag nabilang na natin na, oy, victory, 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 pag na-realize mo na victory, victory kami sa nagiging kumpiyansa ka sa sarili mo, doon nagkakaroon ng downfall yung tao. Kaya keep watch. Because Satan is prowling like a roaring lion. Yun yung madalas na sinasabi ko kadalasan sa mga babae. Kasi sa babae, parang ayaw nilang tanggapin na bilang lalaki, ako, kung nga makakita ako ng magandang babae at nagpakita ng magandang motibo sa akin, may chance, syempre. Dahil temptation yun eh. Oo, may chance. Ngayon, ang gusto nilang madinig, dapat wala na. Kasi may asawa ka na, ay, nako, may mali sinabi ka ako. si Zach po nandyan. Sablay ka ako yan. Sabi ko, dapat aware ka na kahinaan mo yun at mahina ka sa ganun. May sinabi si Zach po nandyan. Magiging on guard ka. Oo. Hindi mo pinagpe-pray kay God na, God, alisin mo tong ganito, ganyan. Ang pinagpe-pray daw kay God is bigyan ka ng wisdom. Hindi mo sinasabi kay God na, God, alisin mo yung nature ko ng pagiging lalaki. Parang gano'n kasi sinasabi mo eh. God, tulungan. Sakpunin. Tama. Sakpunin yun eh. So parang pinapoint out niya, humingi ka kay God ng wisdom. Diba? Paano mo itatrato? Kasi normal daw kaya eh, sabi niya. Kasi ang di normal yung natraka sa kapwa mo. Diba? O kaya naman natraka sa hayop. Wala na down, rabbit hole na rin. Yun naman yung ano niya. Hindi, yun lang. Ang point ko lang, maging on guard kayo at huwag kayong maging kumpiyansa sa sarili nyo. Ngayon sabihin naman nila, at least babae ka rin nagagusto. Actually, mali pa rin. Kasi, syempre, if you look at a woman with lust in your heart, guilty ka na adultery. Ang ano kasi doon, flee. Flee from temptation. Hindi sinabing resist. Kasi you cannot. You flee. Oo. Hindi, yun lang. Kasi sinasabi ng iba, hindi, dapat wala sa tao yan. Nasa tao yan. Parang, kaya nga kunwari may God, huwag niyo sabihin sa mga babae na ituro sa kanila kung ano yung damit na susuotin nila. My body, my rules. Kang ganun. Ang turuan nyo, yung mga lalaki na huwag maging manyak. Ganun. Na tumingin ng maayos sa blalo. Sabay mo. Sabay. Ngayon, nagsalta ako. Noah, lahat ng mabuting gagawin, it should be accountable for both parties. Lalaki, is i-train niya yung sarili na mag-flee from temptation, na wag i-objectify yung babae, discipline niya yung sarili niya, and at the same time, yung babae din would dress modestly. Actually, kahit yung lalaki din would dress modestly. So, it should not be a blame on a particular gender alone. It should be an accountability for both. Pagka ganon yung gender and development, kakainin o tatanggapin ko yung ganung principle. Pero kung ang blame lagi ay sa lalaki, that is just feminism and lack of accountability. Feminism in disguise. Oo. Kaya ako hindi ako sold out sa feminism. Mas sold out ako na nire-respeto at ginagalang yung babae bilang gentleman, pero wag mo sa akin iso-sold out yung chivalry, maniniwala ako, pero wag mo sa akin iso-sold out yung feminism. Hindi kasi may agendang may body. Meron naman talaga. Okay. May nakusap ako teacher eh. Papunta na ng abortion yun. Pag ano. Kasi may body, may rules yun. Ay, meron akong napakinggan yun. Tapos nakakaiyak yung pagkakasabi niya. This is my body. Yung same term na ginagamit nila is yung term ni Jesus. Na this is my body. Ang sakit pala. Di ba? Daan ako kilabutan. Diba? This is my body. Same term. Same Rainbow. Term. Same term. Hindi. Kahit naman si Satan may unholy trinity din yung kay Satan Yung beast, yung antichrist, at saka yung dragon. Meron din siya. Is counterfeit. Merong seal yung Holy Spirit. May seal din ng 666 si Satan. Lahat kina-counterfeit niya. So it's not a battle between right and wrong. It's a battle between right and seemingly right.
Kaya nga, merong prayer na, Lord, patawarin mo kami sa mga mali. Tulungan mo kami na ma-obey yung tama. And to give a discernment to distinguish the difference ng dalawa na yon. Kasi minsan, pag madilim yung paningin natin, madilim din yung nag-i-illuminate sa ating soul. So, having said that, dun sa mga This is my in-explain body, natin, may mga magagalit kasi, tapos sabihin, religious, kanya-kanyang ano na lang din, ganyan-ganyan. Have you tried looking at things not because of the pagiging victim or empath or pagiging emotional, kundi tignan natin yung mas malaking scope na human being pa rin yung ina-abort. Okay? Kasi sasabi, clump of cell eh. Alam mo ba yung pakiramdam na malaman mo na yung magulang mo gusto ka ipa-abort? Alam mo yung pakiramdam mo? Okay. So, kanina lang may napanood ako. Sigurado ako napanood mo to. Tom and Jerry. Okay. Yung namatay siya, pumunta siya ng langit. Yung nandadaya siya ng pirma. Kasi di ba may pila doon? May pila. Yung mga nabagsakan ng ano. Tapos, nung ko lang na-realize, yung 3 kuting na nakalagay doon sa ano, pumapasok. Tapos gumagano yun. Inabandon sila. Oo nga. Hanggang mamatay. Grabe, no? Ngayon ko lang nag-gets nung tanda mo yung Tom and Jerry. May mga ganon, yung pag tumanda ka na, yung pala yung... Kaya nga may mga sexual innuendo yung mga cartoons na noong una nakakatawa or di natin gets. Pero pag naintindihan mo, subtle lang mga adult joke or sexual Kasi innuendo. Kasi matanda na yung gumawa, no? Oo. Hindi naman bata lang din yung gumawa lala. So... Pero yung mga paborito ko, Tom and Jerry, Mickey Mouse. Pero ako naman, expected ko na pag hindi malalim na Christian, ipaglalaban talaga nila yung feminism, yung mga abortion, yung mga ganyan-ganyan. Tapos ang argument pa nila is, hindi kayo yung target market ng divorce, then manahimik kayo. Di na ba sinasabi, divorcein nyo yung... That is a weak argument. Okay, that's a weak argument. Tapos sasabi na separation of church and state. As in, sawang-sawa na ako nakakita na laging kino-quote ng mga hindi malalim na believer or follower yung term na separation of church and state para i-approve yung lifestyle na against sa Bible. Ang pinopoint... sige, sabihin mo. Kunyari, hindi ka target market. Hindi ka din Christian. Ayan. Pwede mo din gawin yun. Pwede ko sabihin yan. Pero I don't. Hindi ka sinasabi. Kasi you have to have more patience on that. Pero ang gusto ko lang i-point is, alam sana nila yung history at yung ibig sabihin talaga na separation of church and state. At yung mga forefathers natin na naggawa ng batas na yun, bakit nabuo yung separation of church and state is because inaabuso ng state yung church. Ginagamit na pang-manipulate. Okay, for money or for power or for manipulation. Kaya binuo yung separation of church and state. Sa batas, talagang separate. Pero talaga nga ba? Na wala ng influence ang simbahan? Nakalimutan nila to. Akala kasi ng mga tao because separate ang church and state is separate si God at saka yung state. Now, if ganon ang sinesell ng mga tao na ang separation of church and state is separation of God and government, you are wrong. Kasi kung ipipilit mo na i-sell out yung ganyang bagay, alisin mo yung constitution na ina-acknowledge si God, alisin mo si God sa code of ethics, alisin mo si God sa panatang makabayan, sa panunumpa sa watawat, alisin mo siya sa lahat ng mga literature dito sa Pilipinas na inire-recognize nila si God. Nire-recognize nila si God. Kung sino separate para kung sa'yo. Yun yung sinasabi mong separation. Pero kung hindi yun ang meaning ng separation of church and state, do not act as if walang Diyos na huhusga sa'yo one day dahil sa blatant mo na pagsuway at pagbaligtad at pagtwist ng mga commands na obviously, yun naman talaga yung sinasabing tama ng kaluluwa mo. Meron kang colleague na pro-abortion. Oo. Talaga? Meron akong colleague din na pro-divorce. Meron akong co-teacher na atheist na feminist. Parang ang hirap. Yung sa divorce, matatanggap ko pa dahil parang sinisell na nila na parang... May nakalagay kasi sa Bible na hindi ka dapat mag-divorce unless of immorality. Parang ang... Sa Pilipinas, parang ang hirap tanggapin na pro-abortion,
Parang sa tingin ko, Ah. parang ang konti pa. Sa akin naman, kaya Talaga? May colleague kang ganon? Anong argument niya? na kunwari may sakit, ganun. Pero syempre, hindi pa ako nakakapag-argue sa kanila kasi Basta open na pro lang sila. I don't throw pearls to the swine. Sounds very mayabang pero hindi eh. Sayang eh. Open atheist kasi siya eh. Okay. Open age. Pero open ko yung sinasabi Christian ko. na Christian ako. Hindi ko naman kailangan sabihin na Christian ako. Hindi. Halata. Na kunwari, nasa GC kami, sabihin ko na tawag dito na hindi, maging thankful lang tayo kay Lord. Open ako sa ganun. Hindi ako nag-iingat na ay baka ma-offend itong di naniniwala sa Diyos. Hindi, open ako doon. Kumbaga free case. Hindi ko tinatago yun. How can I unbelieve someone who saved my life? Hindi ko kayang hindi paniwalaan yung ganung bagay. So kumbaga, hindi ako nag-argue sa kanya. I don't want to throw the pearls to the swine na ganun ka aniisip. However, kapag ganun yung usap namin, may mga time na firm kasi ko, ma'am ganun. Sabihin ko. Babae siya. Ngayon sabihin niya, feminist siya, pero hindi ko siya inaagrihan. Feminist naman siya. Hindi ko inaagrihan. Meron din ako naging ka-work before na ganun. Feminist. Mahilig makapag-argue eh. Sa mga Minsan tinatanong ko muna kasi baka semantics lang. Ano ba sabihin mo ng feminism? Baka kasi semantics lang eh. Minsan baka pareho naman din kayo ng concept. Nagkaiba lang sa terminology. Kaya, ayun, natanong ko. Si Dave Chappelle, meron siyang stand-up comedy na umiikot sa gano'n. Feminism. Kung ano. So, try mo. Kaso nga lang, medyo dark na yung jokes niya. Ibang mga comedy kasi gano'n Sobra niyan, dark na. Hindi bastos eh. Parang dark na. Yan talagang diretso na. I mean, siguro sa US dark yan. Sa atin, nakakatawa. Sabagay, magkaiba tayong humor. Kunwari, yung humor ng Jew exaggeration. Tapos, tayo naman, ang humor naman natin is yung panghahamak. Yung, wow, yung parang pang-humiliate minsan yung humor na. Pangyuyurak ng kapwa. Those di ko sasabing tama, okay. Kakaiba lang ng culture. Pero alam mo, actually, sa Pilipinas, maiba lang. Medyo nagiging open na tayo sa yung stand-up comedy na way. Na before kasi yung comedy na yung okrayan. Parang yun yung benta eh. Pero ngayon, parang open na tayo dun sa stand-up na ginagawa ng ibang bansa. So medyo nagmamature na yung crowd natin sa comedy. Or mas na-expose kasi tayo sa ganun. Last verse. Jokoy, ganun. Jokoy. Medyo magigets mo naman kung ano yung target audience Okay, last verse 20. Kabilang sa mga iyon sina Himeneo at Alejandro na ipinaubaya ko sa kapangyarihan ni Satanas upang turuan silang wag lumapastangan sa Diyos. Don't call my name. Okay. Alejandro. Tandaan nyo, ito, hindi naman niya parang in-exclude lang si Himeneus and Alexander para mapunta sa impyerno. Hindi yun yung point na to. So, si Paul, kung kinakailangan, kino-call out niya talaga yung names para aware, maprotektahan din yung mga brethren. Pero tandaan natin, hindi ito yung laging standard na pinangalanan mo na lahat. Case-to-case basis siya. So, pagkakataon na to, is, kasi mga blasphemer daw ito. Sa pagkakataong ito, niname niya talaga para hindi tularan. Oo. Pero, chismis siguro. Sino ba yung Di ba? Baka nagkakalituan pa. Nag-speculate tsaka, na nakakaano ko kasi nakakahikayat kayo Okay. Ngayon, ang point dito is, ang sabi, para turuan sila na wag mag-blaspheme. Turuan. So, ibig sabihin, may hope siya. Oo. Ito yung sinasabi yun ang goal. Ito yung sinasabi na ma-destroy yung body. Hindi pero yung inis lang. Di ba minsan inis lang? Parang gusto mo lang lakbo-katakin yung mukha. Parang gusto mo lang jumab. Ganun. So, ibig sabihin, ang goal dito, ma-destroy man yung body nila, pero ma-save yung soul. Meron ka pa ring hope sa kanila na ma-save. Ngayon, akala natin, para tayong James and John na God, ibagsak mo yung kidlat sa langit at ibagsak yung wrath and indignation sa kanila. Hindi. Yung ginawa lang ni Paul dito is para bang dineliver kay Satan na, sige Satan, bugbugin mo. Hindi. Yung inalis lang sila sa covering ni God. Hindi pinagpe-pray, wala sa fellowship. Yung parang yung last book natin. Oo. Like yung yan. Oo.
ialis lang sa covering ni God. Ngayon, hindi mo kailangan sabihin na, God, i-curse mo yung mga ganyan. Hindi ganun. Hindi ka nagko-call ng shots. Ialis ka lang sa covering ni God, yung mga common na attack ni Satan, wala nang haharang. Dire-diretso na sa'yo. Kaya nga, every time na, hindi ko alam kung tama ba to or baka minsan na-condemn ko yung sarili ko, kaya may mga pangit na nangyari sa akin, ang lagi kong tinatanong kay God is, Lord, ano yung nagawa kong mali? Kasi baka meron eh. Okay. I'm not saying that this is a good practice. Ano? Kumbaga lang yung mentality mo. No, yun lang yung mentality ko. Ayoko kasi na ang pumasok sa isip ko is puro laging pinapersecute ako, tinitira ako ng kaaway. Ang una ko munang kinoconsider, baka may ginawa akong mali. Makapalo ng Diyos to. Baka may ginawa akong mali. Consequence to ng sarili kong kasalanan. Hindi ko lagi sinisi si Satan. Ang una ko munang aanuhin. Baka may mali akong mga ginawa. disiplina to. Kasi baka masyado akong bulag na puro si Satan sinisisi ko. Yung sarili kong desire, yun pala ang nagkakos sa akin na magkasala. Ako pa. Di ba may mga meme ngayon na sisi ka na sisi, ikaw pala yung ano. May joke ka na hiyaw ng hiyaw yung pastor na, lumayas ka, Diablo sa katawan niya. Tapos, maya-maya, yung Diablo, lumayas nga. Pero hindi doon sa pinagpe-pray over. Doon sa kanya mismo. Doon sa pastor na nagpe-pray over. Ingay-ingay mo, alis na nga ako. Siya pala yung may sapi. May karga. Okay. Yun lang. So, hindi naman gusto mapunta ni Paul sa hell itong si Hymenaeus at si Alexander. Hindi nga. Tinanggal lang nila dun sa fellowship or dun sa communion or sa covering para maturuan. Ang goal pa rin niya is manumbalik itong mga tao na to. Yun. Lahat naman tayo, even yung mga umalis, is manumbalik. Hindi, sa mga umalis, marinig nyo man tong preaching na to, hindi namin tinitignan yung sarili namin na high and mighty na faithful kami na hindi umalis. Bukas yung pinto. And we pray na one day is manumbalik tayo. Okay? Ang pakiusap ko lang is magbakasakali tayo na bumalik. Kasi sayang eh. O sige, kahit wag na lang sayang eh. It is also for our benefit na one step of faith pabalik doon sa katotohanan. Yun yung step na pagtatama ng buhay. Pero the moment na mas nagtatagal tayo, mas nahihirapan kasi tayo. Pero never think na it is impossible na bumalik. Yes, awkward. It has to. Kasi hindi na yun yung nakasanayan mo. May new normal ka na. Pero hindi yan yung dapat maging normal ng isang tao na naka-receive ng katotohanan at naging Christian. It's not yet too late. Yun lang sa akin. Woo! Yun lang po, guys. Thank you. God bless. Goodbye.